ang pagdalisay ng Diyos sa kanyang iglesia. Nawa po sa puntong ito maliwanag na sa atin kung anong ibig sabihin o kahulugan ng iglesia. Hindi lahat ng mga tao na nagpahayag ng pananampalataya sa ating Panginoon ay kabilang dito, kundi lahat ng mga sumusunod sa Kanya, nagpapasan ng kanilang mga krus, denying themselves. They are a part of the church. Bilang review po ng ating pinag-aaralan, nais ko po kayong tanungin, what are the three primary groups of people in the age to come? The church, the saved nations, and the lost. Okay. Mabuti po ating nais sa ulo ang mga tatlong grupong ito sapagkat mahalaga. You are 100% sa puntong yon. And secondly, ang church. Ano po ang malaking typology natin o naglalarawan sa lumang tipan na ang church ay divided into two parts? Na ang iglesia nating pinag-aaralan na kanyang dinadalisay, ito ay nakahati ng dalawang bahagi. Ano po yung malaking portrayal or figure sa Old Testament na naglalarawan na ang iglesia ay nahati sa dalawang bahagi? Alin? Okay. Ang mismong tent of the tabernacle o yung tent tabernacle. Yung mismong tolda na tabernakulo. At alam natin ito ay nahati ng dalawa. What are these places? Nahati? What do we call them? Most holy place and the holy place. Okay. A most holy place, we know it symbolizes the first fruits, mga pangunahing bunga. Okay. Ang most holy place, anong sinisimbolize nito? Okay, the remainder of who were not able to attain the first fruits. Kaya yung mga hindi nakaabot sa pangunahing bunga. Yun ay mahalaga. Kaya, noong nakaraan na Wednesday, ating napag-usapan para maging balanse ang ating konsepto, ano yung dalawang punto na ating pinag-aralan para ang ating buhay Kristiyano ay hindi maging extremes o maging palalo, lalo na sa mga Kristiyano na kulang sa karanasan at kulang sa disiplina. Ang mangyayari ay magkakaroon ng imbalance, magkakaroon ng hindi balance ang kanilang kaisipan na ang iglesia ay kanilang sinasabi, dalawang bahagi. At kami ay bahagi dito. Para bagang sila nakakalam kung saan ang kanilang kalagayan sa harapan ng Diyos na sila ay nasa pangunahing bunga. They belong to the mighty man of David. Hindi ba? Symbolize ng first fruits, symbolize nito ang first fruits sa figure ni King David, no? Ginawa natin. Si King David, sinasabi, meron siya mga mighty men, mga makapangyarihang ng tao na hindi iniwan si David. Abang buhay niya, siya ay kasama niya ang mga taong to sa lahat ng mga digmaan at pakikipagbaka. Kaya, ito ang ating masasabi na naglalarawan sa mga pangunahing bunga. So, to make it balance, ano po yung dalawang ideas na ating pinag-aralan? Sino po nakakalam? Yung pong konsepto ng pagiging panganay na lalaki, di ba? Ang pagiging panganay na lalaki sa Hudyong sambahayan, sinasabi ay tumatanggap ng dobling bahagi ng mamanahin ng buong sambahayan. Bakit po? Hindi para kanyang, sinabi natin, pinag-aralan, para lustain, sangayon sa kanyang sariling kalokohan o udyok. Kundi ano po, ang obligasyon na ito na kanyang tinanggap ay para mangasiwa na may karanungan para sa pakinabang ng buong pamilya ang mga bagay na kanyang tinanggap sa kanyang ama. Ganyan din pong kaparaanan na ang mga first fruit of the church, the Lord's strong, victorious saints, are not mystical group of super Christians. Kundi na they consider themselves to be superior to all others or to other person.
Hindi po ganito ang ating notion o ang ating kaisipan sa isang kabilang sa pangunahing bunga. Sila hindi mga mga mahalagang mga grupo, mga dakilang mga Kristiyano na binibilang ka ng mga sarili na mas dakila at higit sa ibang mga tao. Only they are believers whom the Lord has given a great hunger for righteousness. Amen? Inyo bang naunawaan yun? Na ang Diyos ay pinagkalooban sila ng dakilang kagutuman sa katuwiran para sa buong pagpapala ng buong katawan. At ano po yung pangalawang konsepto? Pangalawang kaisipan, to make it balance ang pagiging first fruits. Okay, kailangan malaman natin yan. Siguro sa next time, talagang magre-review kayo bago kayo mag-attend dito. Okay? Ano yon? Na yung dividing, yung veil ay balang araw ay maalis. Ito ay pagsamantalang paghahati lamang or division. Kailan ito maalis? So to speak, na ang first fruits at ang mga hindi nakabot na member ng elect sa first fruit, kailan ito sila magiging isa? After the millennium, after 1,000 years. Sapagkat sa panahon ng millennium, sila ay dadalisain ng Panginoon hanggang sila ay maging kawangis at handa nang sumunod sa Panginoon sa lahat ng bagay. Very good. Tayo po ay nakakasunod. Ngayon po ay ating pag-aralan at ituloy ang ating pag-aaral. Alam natin, ang mga malalakas ay isa sa kanilang gawain ay kanilang encourage, palakasin, bigyan ng lakas ng loob ang mga mahina. Ang mga mahina ay mga malilit. Sila ang mga hindi gaano may sapat na gulang kumpara sa mga pangunahing bunga. Okay? Walang gaanong mesyas na nasa loob nila. Walang gaanong mesyas na nasa loob nila. Subalit, sila ay mga kapatid ng babaeng pakakasalan ng ating Panginoong Jesucristo. Therefore, it is God's will that each one be built up and enclosed, gaya ng ating pinag-aralan. Kaya kalooban po ng Diyos, ang bawat isa sa mga mahina ay ating silang itayo at parang sinasabi, enclose natin, takpan natin ang isang tabla na sila ay maging malakas at matibay. We think that it is the strongest saints who will build up and enclose the weaker. Kung tayo ay tama, magkakaroon mga pangunahing bunga ang bride, sila ay nakabis na mapuputing damit ng kanilang matutuwid na mga asal at mga ugali. Itong tinatawag nating right conduct sa oras ng pagbalik ng Panginoon dito sa lupa. Yun ang mangyayari sa mga pangunahing bunga, no? Sila ay nakadamit ng right conduct, matutuwid ng mga ugali at asal ng ating Panginoong Jesucristo mismo. Sila ay magtatrabaho kasama ng Panginoon sa buong panahon ng 1,000 taon. Ang kanilang trabaho ay magtatayo, building up, perfecting the remainder of the church and the peoples of the saved nations. Okay? Yun ang kanilang magiging trabaho. Sana ating masasabi ngayong gabi, yun ang ating magiging trabaho. Pero ang tanging Diyos ang makakalam at tanging nakakalam kung sino ang kabilang dito. Amen. Kaya, only the first fruits, listen, tanging ang pangunahing bunga lamang ang makakatanggap muli ng kanilang mga tuwan when the Lord Jesus appears in the clouds. Ang mga nanalabi sa mga patay ay hindi pagkakaloob muli ang kanilang katawan hanggang sa katapusan ng 1,000 taon. Alam natin yan. Kaya, the first fruits are warriors. Sila ay mga mandirigma. Sila ay tatayo sa pagdating ng Mesyas para sila ay magipagbaka kasama niya laban sa pwersa ng kasamaan dito sa lupa na tinatawag natin in the battle of Armageddon. Okay? Sana po yun ay maliwanag na sa atin. Doon tayo tumigil noon. Kaya totoong naging karumaldumal ang mga naging ugali at asal mga gawan ng mga tao sa ibabaw ng mundong ito. Totoong makasalanan at mapaghimaksik. Kaya ipinasya ng Diyos na alisin, burahin ang sangkatauhan sa mundong ito.
Ito po ay nakalagay sa Zephaniah chapter 1 verse 18. Zephaniah chapter 1 verse 18. Dahil ito ang naging kalagayan ng tao. Sila ay naging karumaldumal ang kanilang mga ugalit, mga asal, mga gawa, tutong mapaghimaksik at makamakasalanan, gaya ng aking nasabi at napag-aralan natin noong nakaraan na Monday, ang Diyos mismo ay ipinasya niyang burahin ang buong sangkatauhan. Tandaan po ninyo, God will, merong sinasabi, there's a point that we will be able to cross the line. Ang ibig sabihin na merong guhit ng Diyos kapag tayo ay nakalampas na sa guhit na yon, baka ang ating puso ay matigas na at hindi na tayo pwede makapagsisi. Kaya baka ang tago na sa atin noon ay buhay na patay. There's a line na ang Diyos sinasabi, He will not strive. Hindi magpupunyagi ang Diyos na sa isang tao hanggang alam natin Diyos ay puno ng pag-ibig, okay? Pero meron ding masasabi nating limitasyon ng Diyos sa kanyang galit. Kaya sinasabi sa Zephaniah 1:18, ito ang galit ng Diyos ay kumukulo. Kaya ito ay mabubuhos sa panahon ng kapahayagan ng Antikristo. Kumukulo ang kanyang galit. Subalit sa puntong ito, kung tayo ay bilang mga Kristiyano, kung tayo hindi nag-iingat, tayo sinasabi, we will be cut from the vine. Okay? Tayo ay puputulin sa puno. Merong panahon ng Diyos ay muli natin dudurahin ang kanyang mukha. At hindi niya hayaan na muli natin dinudura ang kanyang mukha sa mga bagay natin ginagawa. Siya kaya sinasabi niya, He will not strive with men at all times. Kaya there's a boundary line, and when we cross that line, kapag ito yung ating ginawa sa ating mga puso, we are finished. Yun ang isang bagay na ating masasabi na tayo ay nasa impyerno na. Ang ibig sabihin wala na kahabag ng Diyos kapag when we cross that line. Okay? We will deal that later. Kaya mahalaga na ating malaman ng bagay niyo sapagkat maraming mga Kristiyano ngayon nagpapabaya, alam nila ang Diyos ang pag-ibig. Yes, He deal with us with His love. Pero sinasabi ng Biblia, He will not strive with men sa buong panahon. There's a time na nakikita muli natin dinudura ang mukha ng Diyos. Paulit-ulit. Kaya the only individual who will be given back their bodies and permitted to resume life upon the earth, that is, who are saved, are those whose obedience to Messiah Jesus has met God's standard. Kaya ang tanging mga individual po na ibabalik ang kanilang katawan sa, kailan po yun? Kailan ibabalik ang ating katawan? Ang ating soul, ang ating kaluluwa, at ang ating katawan ay maging isa when first resurrection, bago ang ascension, ang first resurrection. Okay? Ang unang pagbangon, sapagkat doon tayo ay ang ating katawan ibabalik sa atin, tayo ay pahihintulutan na magpatuloy ang ating buhay dito sa lupa, ang mga taong naligtas. Ang mga taong naligtas nito ay mga taong ang kanilang pagsunod sa Mesiyas ay kanilang naabot ang kanyang pamantayan. Okay? Tayo ay muli natin matatanggap ang ating katawan sa panahon ng first resurrection kung ang ating pagsunod sa Mesiyas ay ating naabot ang kanyang pamantayan. Kaya ang mga pangunahing bunga ay kanilang naabot ang banal na pamantayan sa paghahanda para sa pagbabalik ng Panginoon sa lapap sa kalangitan. Ang mga natitira ay mamamalagi sa sanglibutan ng mga espiritu. Yung hindi nakabot, okay? Yung hindi nakasama sa first resurrection, yung mga elect, yung mga natitira, sila magpapatuloy ng kalambuhay after the Great Tribulation. Kung sila ay hindi namatay, sila ay magpapasok sa 1,000 taon na paghahari ng ating Panginoong Jesucristo at ng kanyang mga banal. Subalit yung mga nangamatay na hindi kasama sa pangunahing bunga, sila ay mamamalagi sa sanglibutan ng mga espiritu sa kalangitan. In the world of spirits, hanggang sila'y handa na lumakad na karapat-dapat sa Panginoon na maging sila'y karapat-dapat sa Panginoon maging sila'y mga miyembro ng mga pinili o mga bansang ligtas. This is na aking sinasabi na
God is sanctifying us even we are in the spiritual world if we belong. Kung tayo kasama sa mga elect, okay? Yung mga hindi nakaabot sa pangunahing bunga at sa mga bansang nangaligtas. So, abang ang mga hindi namatay, 1,000 taon dito sa lupa, yung namang nangaligtas at hindi nakaabot sa pangunahing bunga, mga pinili, sila rin ay binabanal sa spiritual na kaharian. Okay? Iba nakuha yun? So, pagdating ng 1,000 taon, kanilang muling tatanggapin ng kanilang katawan na tayong lahat ay magiging isa. Tandaan natin na walang sino man na ibabalik ang kanilang mga buhay sa ibabaw ng lupa dahil doon sa biyaya, on the basis of grace, kung paano ito ginagamit sa kasalukuyan. Paano ba ginagamit ang biyaya ngayon? Grace ngayon, tanungin mo maraming Kristiyano, it means unmerited favor. Isang pabor na tinanggap natin sa Diyos na hindi tayo karapat-dapat. Yun ay, bahagi nun ay totoo. Okay? That is true. Dahil sa biyaya ng Diyos, hindi tayo karapat-dapat, tayo kanya tinanggap. Subalit, isa pang kahulugan ng biyaya ngayon, dahil yun ang kahulugan ng biyaya, hindi tayo karapat-dapat, kaya anak na tayo ng Diyos, naligtas tayo sa biyaya ng Diyos, anak na tayo ngayon, kaya pwede na natin gawin kung anong gusto natin gawin. Dahil anak tayo ng Diyos. Dahil sa kanyang biyaya. Ayun. Kaya alam po ninyo, hindi natin tatanggapin ang ating katawan muli at mamumuhay na sa loob ng 1,000 taon kung ganito ang ating paninindigan sa biyaya. Ang paghahatol sa ating buhay, dinadala tayo sa pagpapatuloy ng ating buhay dito sa lupa hanggang ating tanggapin ang ating mga katawan. Ito po ay laging nakabase doon sa ating being, sa ating pagkatao, sa ating behavior, okay? Sa ating mga asal, ugali. Kailanman hindi sa katuwiran na inimpute o inilipat sa atin. Kasi sinasabi ng maraming mga Kristiyano ngayon, tinanggap natin si Kristo, tinanggap natin ang kanyang katuwiran, that is true, okay? We have received the righteousness of the Lord, but the actual righteousness sa atin ay wala pa. Hindi pa na forma sa atin. Hindi ba nakuha yun? Kasi ang paninindigan ng marami ngayon, okay, tinanggap ko si Jesus, kaya tinanggap ko na kanyang katuwiran. Ako'y ganap na. Yung ba'y tunay? No! Tignan mo ka na mga ugali at asal. Magawa. Kaya sa actual na posisyon natin, hindi pa natin tinanggap ang katuwiran ng ating Panginoong Kristo. Tandaan ninyo, ang pagtanggap sa ating Panginoong Kristo, ito ay binigyan tayo ng oportunidad ng Diyos na makapasok sa isang takbuhan na aking nasabi para ating maabot ang kanyang pinaabot. Okay? Kaya, the resurrection unto life must be attained. Okay? The resurrection unto life must be attained. Yung pong pagkabuhay na maguli tungo o hanggang sa buhay na tayo mamamalagi dito sa loob ng 1,000 taon ay dapat itong matamo. Kaya sabi ni Paul sa Philippians 3:11 that I might attain the resurrection among the dead. Yun ang goal ni Paul, okay? Na aking maabot, matamo ang pagkabuhay mula sa mga patay. This is taught consistently throughout the New Testament. Ito po ay tinuturo sa buong, tuloy-tuloy, sa buong bagong tipan. Tingnan po natin, okay? John 5:29. Yung iba, buksan ka lang mga Bible sa Romans 2:7. Yung iba, Romans 8:13. Yung iba sa Galatians 6:8. Ito po yung mahalaga nating basahin. John chapter 5 verse 29. Ang ating punto dito ay the resurrection unto life must be attained. Okay? 5:29. 5:29. The Gospel of John. Tingnan ninyo. Okay, magpasimula tayo sa verse 28. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasanlibingan ay makaririnig ng kanyang tinig. Verse 29, at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. Napakaliwanag, no? Yung sinasabi, magsisilabas ang mga nagsisigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay.
Hindi niya sinasabi na sila ay mararapture, no? Di ba, no? Napakaliwanag dito. Ang ibig sabihin, tatanggapin nila ang kanilang katawan muli. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghahatol in the second resurrection. Okay? Kaya yan ay pwede nating ipahayag at ipakita sa ating mga kapatid. Romans chapter 2, verse 7. Romans chapter 2, verse 7. Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabuting gawa sa paghanap ng kaluwalhatian at puri ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Yun, ang buhay na walang hanggan. Okay, it means that we will live in our body for eternal life. 8:13. 8:13 ng Romans. Sapagat kung mga buhay kayo ng ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. Dadapwat kung sa pamagitan ng Espiritu, pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. So, yun ba yung maliwanag? So, it means when we walk after the flesh, we shall die. But when we walk in the Spirit, we shall live. It means in the first resurrection. Okay, Galatians 6:8, Philippians 3:11, Revelation 20. Tayo lumundag sa Revelation 20, kulang ating oras. Meron kong gustong din dito na napakahalaga. Revelation 20, chapter 6, Revelation 20, verse 6. Okay, verse 6, ating basahin. Revelation 20, verse 6. Mapalad at banal ang makalakip o makasama sa unang pagkabuhay na maguli in the first resurrection. Sa mga ito'y walang kapangyarihan, ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga serdote ng Diyos at ni Kristo at maghahaling kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So, that's the first resurrection. Maliwanag ba? So, it must be attained. Yung dapat matamo. Whether it requires 1,000 years or 1,000 times 1,000 years, only the meek shall inherit the earth. Di ba? Kung kakailanganin pa, kahit nakakailanganin 1,000 taon o 1,000 beses, 1,000 taon, tanging ang mga maamo, sinasabi po ng Biblia, ang magmamana ng sanglibutan ito. Hindi ba nakuha yun? So, ito po ang dapat na maganap at maging tunay sa mga pinili at sa mga miyembro ng mga bansang naligtas. Yan ba yung maliwanag? Kung ba'y nagiging mabilis? Okay. Walang tao na pahintulutan na magbalik at ipagpatuloy ang kanilang buhay dito sa lupa hanggang siya'y handa ng maglingkod sa Mesyas at handa ng gawin at tuparin ang kautusan ng kaharian ng Diyos. Yun ay mahalaga. Okay? Wala nang magiging karagatan ng mga grupo ng mga tao na paikot-ikot sa panahong iyon sa loob ng 1,000 taon na wala ang Mesyas sa kanila, na kanilang sinusunod ang kanilang sariling kalooban at pagnasa. Yun ba yung maliwanag? Wala nang magiging karagatan ng mga grupo ng mga tao na paikot-ikot sa panahong ito. Lahat ang Mesyas ay nasa kanila. Napakatotoo po ang numerong 1,000, ang number 1,000 is symbolic. Ito po ay merong itong nilalarawan sa atin. Ipinapahiwatig po ng bawat individual na ipagkakasundo sa Diyos sa pamagitan ni Jesus. Siya ay hatulan bago siya pahintulutan na magbalik dito sa lupa para ipagpatuloy ang kanyang buhay sa kanyang katawan. Yung ba'y maliwanag? Yung ba'y maliwanag? Amen? Okay. At sa oras na ang Mesyas ay magbalik sa lupa, ang pangunahing bunga ng babaeng pakakasalan ng Panginoon ay madadamitan ng maputing lino. Ano po yung maputing linong yon? Okay. It is the righteous conduct and behavior. Ito po ang matuwid ng mga asal, kilos, ugali,
Isang matuwid na conduct na nilikha sa loob nila bilang pinakalaman. Iyon ang ating pinakalaman, iyon ang ating pinaka-substance. Amen? Yung mismo mga matutuwid na mga ugalit asal natin. Kaya sinasabi ko sa inyo, muli sinabi ng ating Panginoon, hanggang hindi nyo kainin at inumin ang aking dugo. Hindi ba? Kaya dito sa natitisod ng mga maraming mga alagad niya. Sabat salungat sa kautusan. Subat ang kanyang sinasabi, yun ang kanyang mga ugalit, mga asal, dapat yun ang ating maging laman ng ating buong pagkatao. At ang kalikasan ni Kristo ay naporma sa loob natin. Itong sinasabi ni San Pablo sa Galatians chapter 4 verse 19 na siya muling nagdaramdam na si Kristo ay muling mahubog sa kanila. Sila'y gagawa, magtatrabaho kasama ng Panginoon sa loob ng 1,000 taong kapanahunan, building up and perfecting the remainder of the church. Binabanal, dinadalisay ang mga nalalabi ng iglesia. Sila ay natinawag na palabas, called out today ng Panginoon sa kasalukuyan para maging bahagi ng pangunahing bunga ng babaeng pakakasalan ng kordero ay tumatanggap ng dakilang oportunidad at mabigat na responsibilidad. Yung nadinig yun? Yung mga taong tinatawag ng Diyos na palabas sa kasalukuyan, okay? Para maging bahagi ng pangunahing bunga ng babaeng pakakasalan ng kordero ay tumatanggap ngayon ng dakilang oportunidad. We are receiving a great opportunity at mabigat na responsibilidad sa hinaharap at sa kasalukuyan. Okay? Kung tayo, ang kamay ng Diyos ay nasa atin, karagdagan dito, ating inaasahan, ang Panginoon ay makikitungo sa atin na walang katapusan sa bawat aspekto ng ating buhay. Yun natinig yun? Kaya wala nang tanong-tanong, wala nang reklamo, kaya sinasabi ko sa inyo, kapag ito ay tinatawag tayong palabas ng Panginoon sa kasalukuyan para maging bahagi ng kanyang pangunahing bunga, tumatanggap nga tayo ng dakilang oportunidad at tayo rin ay tumatanggap ng nasa pinakadakilang panganib din at mabigat na responsibilidad, karagdagan, ating inasa ng Panginoon na makikitungo. He will deal with us na walang katapusan. Diyos ko, dinamita. Walang katapusan sa bawat aspekto ng ating buhay. Hindi katamong ugali, hindi katamong pamanutod, hindi katamong katamaran, hindi katamong pamanabuso, hindi katamong bagay. Okay? Kaya, lahat ng ito ay kanyang pakikitungan at ihipuin. Ang ibang mga Kristiyano ay kanilang sinasayang ang kanilang buhay o oras. Ito po ang ating napapansin. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Diyos na hindi nyo sinasayang ang inyong oras. Amen? Instead na nasa harapan kayo ng TV, may panahon sa TV kung kailangan kayong manood, okay? Pero huwag ninyong hayaan ang TV ay maging bahagi na kunin ang lahat ng inyong oras. Alam natin yan. Yan ay instrumento ng ating kaaway, kaya buong ingat. Kaya ibang mga Kristiyano ay kanilang sinasayang ang kanilang buhay at o oras. Sana po, they're double in sin. Ibig sabihin, dinidilig, kinakawkaw ang kasalanan at inahabol o pinagpapatuloy na gawin ang kanilang mga sariling kaparaanan. Itong kanilang ginagawa. Kaya gaya ng dandanan kanina ni Pastor Charlie, we don't lean on our own understanding. We acknowledge the Lord in all thy ways because He shall direct our path. Amen? Kaya huwag natin gawin at pagpatuloy ang ating mga sariling kaparaanan. Tayo po nakatitiyak na sila'y mahatulan sa kanilang kapabayan sa mga spiritual na mga bagay. Okay? Maraming mga Kristiyano, alam nila mga bagay na kanilang didinig, lalo po sa atin dito. Kaya po, ang mga kapatid natin sa tuwing linggo, ang mga bagay na kanilang nadidinig ay malaking pananagutan sa kanila. Ito yung mga spiritual na mga bagay na hiningi ng Diyos. Kung sila ay magpapabayat, sila ay hatulan. Subat yung Lord's first fruits, yung mga pangunahing bunga ng Panginoon, ay patuloy pinapatnubayan sa pinakamaliit na lugar ng kanilang motibo at mga ugali at mga asal at mga kilos. Inyo nadinig yun? Yung
Lord's first fruits, patuloy na pinapatnubayan sa pinakamaliit na lugar ng kanilang motibo. Hindi ba? Inyo bang napapansin yan sa inyong puso? Inyo bang napapansin yan sa inyong puso? Habang tayo palapit ng palapit sa Panginoon, lalong nakikita natin ang ating puso. Totoo, ang ating puso ay mapagdaya sa lahat ng bagay. Hindi ba? Kapag lumalapit sa Panginoon, dati-dati nakikita mo si Dracula. Ngayon pala, paglabas mula, paglatong sa Panginoon, hindi lang si Dracula lalapit. Kamag-anak ni Dracula, lalabas din. Pagkatapos lumapit ka na naman sa kanya parang mangunggoy. Labas na labas. Pagkatapos si Godzilla na. Si King Kong na. Pagkatapos sa lolo ni King Kong ang lalabas. Makakamag-anak yan na lumalabas sa ating puso Hindi ba? Habang ikaw ay palapit ng palapit sa Panginoon. Ang ating buong buhay ay dapat maging mahigpit, tuloy-tuloy na nakatalaga sa isang goal o hangarin. Ano po yon? At yon ang laying hold, paghawakan, magpunyaging maabot, yung mataas na panawagan na ipinaabot sa atin ng Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Yun dapat. Amen? Dapat ang ating buong buhay ay dapat maging mahigpit, sternly nga sabi sa Ingles, consistently, tuloy-tuloy na nakatalaga sa isang goal. At yun ang mataas na panawagan. That is our high calling in the Lord Jesus Christ. Much shall be required of those to whom much has been entrusted. Much shall be required of those to whom much has been entrusted. Marami ang hinihingi sa mga tao na marami din na ipinagkatiwala sa kanila. Yun po ay natural lamang. Okay? Walang alinlangan po, isa pa sa mga pinakamalakas na type o larawan o simbolo ng lumang tipan na nagtuturo sa pagsamantalang dibisyon o paghahati ng isang iglesia doon sa pagkakaroon po ng first fruits at yung sa mga grupo na hindi nagpagaano na may sapat na gulang, na hindi pa bahagi ng pangunahing bunga. Ito po ay sa time sa Old Testament, ito po ang pagkaalis ng Ark of the Covenant mula sa Tabernacle of Congregation. Ito po ay napakalaga. Okay? Let's open our transparency. Isa pang type, okay? Pinag-aralan natin, no? Isa pang naglalarawan sa division ng iglesia, paghahati ng iglesia, yung Old Testament ng yung Tabernacle of the Congregation. Ngayon, sana maliwanag na sa atin yung tabernacle, yung tabernakulo ng kapisanan. Okay, ito. Please, sana memorize na natin. Yan ang buong Tabernacle of Congregation. Kapag lagi sinabing Tabernacle of Congregation, itong buong ito, okay? Buong Tabernacle of Congregation, kasama ang bakuran, ang mga kagamitan, at ang toldang tabernakulo sa sentro nito. Okay? Ito ang buong tabernakulo ng kapisanan. Paliwanag ba? In English, they call this the Tabernacle of Congregation. So, ito sa mga it portrays, gaya ng ating na pag-aralan, the relationship between the church and the saved nation. At ating nakita, the tabernacle tent symbolizes the division of the church from the first fruits sa mga hindi nakabot sa first fruits. At meron pang isang na malakas na typology or type, simbolo o naglalarawan sa lumang tipan sa paghahati ng iglesia. Ito po ang pagkaalis ng Ark of the Covenant mula sa Tabernacle of Congregation. Isa pang type, okay, na ating pag-aaralan ngayon, ano po yung kagamitan na binabahay ng Most Holy Place? Ano po yung kagamitan na binabahay ng Most Holy Place? What we call that furnishing? What? Ano po? Ang kaban ng tipan. The Ark of the Covenant. Okay, this is it. The Ark of the Covenant. Isang panahon, ating pag-aaralan ngayon, ang kaban ng tipan na yan ay napahiwalay sa buong tabernakulo ng kapisanan. Okay? Yan pa isang malakas na naglalarawan sa atin ang pagkahati ng iglesia
sa pagiging pagkakaroon ng first fruits and the remainder of the first fruits. Okay? Nahiwalay ito sapagkat alam natin, ang most holy place, it represents naglalarawan sa mga pangunahing bunga, hindi ba? Maliwanag ba yon? Maliwanag ba, Brother Edgar? Ang most holy place ay naglalarawan sa pangunahing bunga ng mga binanal. Okay. Ngayon, ito sa isang panahon sa bansang Israel, ang lugar na ito, ang furnishing nito, kagamitan nito, ang Ark of the Covenant, ay napahiwalay sa buong tabernakulo ng kapisanan. Okay, pakipatay, Brother Mitchell. Siguro po sa puntong ito ay atin nang alam ang katotohanan na ang Ark of the Covenant, originally ito po ay nakalagay sa pinakabanal na lugar ng Tabernacle of Congregation. Ang pinakabanal na lugar ay kanyang binabay, gaya ng aking nasabi, ang kaban ng tipan. Subalit po sa panahon ng mga hukom, sa panahon ng mga hukom or judges, can you name one judge to me tonight? Okay, ganitong kasaysayan, no? From Moses, Joshua, nung sila nakapasok na sa Promised Land, okay? Hindi ba ang mga Israelites mula sa Egypt, sila pinangunahan ni Moses, naglakbay sa ilang, sa disyerto, at nung sila ay pumasok sa lupang ipinangako, si Moses ay hindi na nakapasok doon. Ang pumalit sa kanya ay si Josue. At sa pamagitan ni Josue, ang halos buong lupang ipinangako ng Diyos sa kanila ay kanilang nasakupan. Nung namatay si Josue, sino ang pumalit sa kanya? Sino? Sino ang mga pumalit sa kanya? Pinatawag sa Bible na mga judges. Okay? Sinabi ko mga judges ay marami sila. Kaya ang ibig sabihin, ang buong Israel ay stable na sa lupang ipinangako sa pagkamatay ni Josue. Nung pagkamatay ni Josue, maraming mga hukom ang pumalit-palit sa panahon na dumarating. Kaya, sino ang isa sa mga hukom na inyong alam? Samson. Sino pa? Sino ang unang hukom na inyong mapapansin sa inyong Bible? Sino? Sino pang alam ninyo? Gideon, si Ahod, si Deborah, at iba pa. Okay? Sila ang mga hukom na ginamit ng Panginoon. Kaya sa panahon ng mga hukom, ang mga masasamang anak na lalaki ni Eli, si Eli po ang siyang mataas na saserdote, salungat po sa kautusan ni Moises, kanilang dinala ang kaban ng tipan sa kampo ng mga Israelita sa Ebenezer. Okay? Labag sa kautusan ni Moises, ang mga masasamang lalaki ni Eli, sila rin ay mga saserdote, mataas na saserdote, salungat sa kautusan ni Moises, kanilang dinala ang kaban sa kampo ng mga Israelita sa Ebenezer. Sabagat sa puntong ito, ang mga Israelita ay nakikipag-away sa mga Pilisteo sa isang digmaan, at alam natin ang pangyayari. Sila ay natalo ang bansang Israel, at ang mga Pilisteo ay nagwagi. Kanilang nakuha at nasamsam ang kaban. Okay? Kaya ang kaban ng tipan ay naalis sa pinakabanal na lugar sa tabernakulo ng kapisanan. Kung ang tabernacle tent, gaya ng ating napag-aralan, yung tabernakulo, toldang tabernakulong ito, typifies, larawan, sumisimbolo ng iglesia ng Mesiyas, meron tayong malakas na larawan ng division o pagkahati ng iglesia. Hindi ba? Hindi ba nakuha yun? Okay. Ang bahagi na taglay, ang kalwalatian ng Diyos ay nahiwalay doon sa mga natitira o nalalabi ng iglesia. Ano ba yon? Ang bahagi na taglay ng kalwalatian ng Diyos ay nahiwalay doon sa mga natitira o nalalabi ng iglesia, which is the Ark of the Covenant. Ngayon, noong si David, alam po ninyo ang ating pag-aaralan ng mahalaga. When you read your Old Testament, you will understand. Okay? Noong si David ay naging hari, pagkatapos ng mga hukom, si Samuel, and then Samuel anoint David. Sapagkat ang mga Israelita ay humingi ng hari. Noong si David ay naging hari, isa sa kanyang unang ginawa ay kunin muli ang kaban na sa kasalukuyan ay nasa
Kirjat Jearim of Israel. At kanyang dinala sa Sion. Okay? Na ang Sion ang siyang syudad ni David. Kaya ba nakasunod doon? Noong naghari si David, kanyang unang ginawa yan, kunin ang kaban. Paulit-ulit, ako'y magiging makulit para inyong makuha. Na sa panahon ni David, ang kaban ay nasa Kirjat Jearim ng Israel at kanyang dinala sa Sion, ang syudad ni David. Si David, hindi niya binalik ang kaban sa kanyang tamang lugar, doon sa pinakalugar, o pinakabanal na lugar ng tabernakulo ng kapisanan. Ito po ay nakakapagtataka, dahil po si David ay katulad ni Abraham at Moises, ay mga tao na strikto o mahigpit na masunurin sa Panginoon, hindi ba? Alam natin, habang ang kaban ay wala sa kanyang tamang lugar, ito po ay inilipat mula sa Silo doon sa mataas na dako sa Gibeon. Okay. Kaya, ang ginawa po, habang ang kaban ay wala sa kanyang tamang lugar, which is the ark. Okay? Alam po ninyo, for 50 years, nahiwalay ang kaban sa buong tabernakulo. Kaya, nung ito ang kaban ay wala sa kanyang tamang lugar, ito po ay nilipat mula sa Shilo doon sa pinakamataas na dako na tinatawag nilang high places in Gibeon. Kaya ba nakasunod? So, alam ba niyo ang mga high places? Ang mga high places, yung mga taas na lugar, ang naging mga sentro na mga pagsamba sa mga demonyo para sa mga Pilisteo. Kaya nyo mapapansin kung binabasa niyo sa Old Testament, mayroong mga hari na hindi nila inalis mga matatas na lugar. Sapagat yun ang mga lugar, matatas na lugar kung saan sinasamba ang mga demonyo at inihandog ang mga anak ng mga Pilisteo. Doon dinala ang kaban o ang buong tabernakulo na walang laman. Okay? Ang ibig sabihin, wala yung pinakakaban ng tipan sa loob ng 50 taon. Okay. Katulad ng mga Kristiyanong iglesia ngayon, sa kasalukuyan, ang mga Israelita ay maliwanag na ating makikita ay kanilang tinatangka na gawin ang kanilang pagsamba na maaring maunawan at katatanggap sa mga bansang nakapaligid sa kanila. Okay? Sapagat nakikita nila ang kanilang mga altar, ang kanilang pagsamba ay nasa matatas na lugar, ito ay nakikita ng mga Israelita. Kaya gusto nila maging katanggap-tanggap ang kanilang pagsamba at maunawaan nila sila, kanilang ginawa yung tabernakulo at sapagat alam natin, ang tabernakulo na kapisanan ito ang sentro ng pagsamba ng Israel, hindi ba? Kanilang inilipat mula sa Silo sa matatas na lugar sa Gibeon. Hindi ba katulad ng iglesia ngayon? Pinipilit natin na ang iglesia ay maunawaan ng sanglibutan, ng ating pagsamba ay ginagawang katanggap-tanggap sa mga tao sa sanglibutan. Yung papansin, maraming mga compromise ngayon ang ginagawa ng maraming mga Kristiyanong iglesia. Si David, alam po niyo, lubos ang kanyang pabor na ang sambahagi ng Jerusalem ay ipangalan na Sion. Okay? Ngayon maunawaan niyo ang salitang Sion. Ang Zion, ang siyudad ni David. Si David ay lubos po ang kanyang pabor na ang sambahagi ng Jerusalem ay kanilang ipangalan na Sion. Kaya niyo papansin, ang Zion ay isang bahagi ng Jerusalem. Zion had been, listen, Zion had been a fortress of the Jebusites from whom David captured Jerusalem. Ayun. Kaya, mahalaga po inyong malaman ang diferensya, ang pagkakaiba ng Zion at ng Jerusalem. Ang Zion po, ito ay isang kuta o mog o tanggulan ng mga Jebusites. Yan po ay mga taos na dating naninirahan sa Jerusalem. At ang Sion ang pinakakuta ng mga Jebusites na nasa lakay ni David. Yung ba yung maliwanag? Maliwanag ba? Okay. Zion, ang kutang ito ay gradually, unti-unti dumating na naging kaulugan nito ang buong Jerusalem. Unti-unti na dumating, naging kaulugan ng Zion ang buong Jerusalem. Ngayon tinatawag
ang Zion. Kapag sinabi mong Zion, ang ibig sabihin ay ang buong Jerusalem. Pero actually, ang Zion ay isang muog o tanggulan, isang fortress, isang kuta, na bahagi lamang sa loob ng Jerusalem. Okay? Kaya, so it is that the Lord's victorious saints shall be one with all of Israel as soon as Israel warfare has been accomplished. Okay? Yung ba'y maliwanag? Kaya ito po ay katulad ng mga mananagumpay ng mga banal ng Panginoon. Sila ay magiging isa sa bansang Israel sa oras na matapos ang kanyang pakikipagdigma. Isaiah 40 verse 2, ito po ang tinutukoy. Si David, hindi niya dinala ang Ark of the Covenant doon sa mataas na lugar sa Gibeon. Yun ang kanyang ginawa. Hindi niya ginawa o hindi niya dinala ang kaban ng tipan doon sa mataas na lugar sa Gibeon. Rather, ano pong ginawa niya? David pitched a tent. Ang ginawa ni David, siya po ay nagtayo ng tolda para sa kaban sa kanyang syudad sa Sion. Yung ba yung maliwanag? So, pagkatapos siya ay nag-assign o nag-utos ng mga serdote at mga awit doon sa kaban sa Sion, at ganito rin kaparaanan kanyang ginawa sa nalalabi ng tabernakulo sa Gibeon. Nag-assign din siya ng mag-aawit at ng mga saserdote. Ang ibig sabihin, may sumasamba, may umaawit mga serdote sa Gibeon, kung nasa ng nalalabing bahagi ng tabernakulo, at sa Sion ng Jerusalem, ang kaban ay nasa isang tolda lamang, ay nag-assign din ng mga awit at mga serdote sa David. Ang kaban ay hindi ito binalik sa tabernakulo sa buong panahon na paghahari ni David. Ang kaban ay nanatili na nasa loob ng isang tolda sa Sion sa buong buhay ni David. Kaya ang tawag dito sa kasulatan, the Tabernacle of David sa Acts 15:16. Amen? Hindi mo babasa sa Acts 15:16, the Tabernacle of David. Minsan tatanungin kayo, ano yung Tabernacle of Congregation? Ano pakakaiba ng kaban o yung tabernakulo ng kapisanan sa lumang tipan kay Moses? Ano yung pakakaiba ng tabernakulo ni David? Ngayon, maliwanag na sa inyo ang kahulugan nitong pakakaiba? Amen. When you worship God, you will understand why they worship in the tabernacle of David. Okay. Nung sa oras na kompleto natapos ang tabernakulo ni Solomon, alam natin, si David ay nagkaroon ng pasanin. Nakita niya, nagkaroon siya magandang tahanan at palasyo. Subalit ang kaban ay wala siyang tabernakulo. Kaya ang kanyang ginawa, siya ay nag-ipon ng maraming mga kagamitan na kailangan sa pagtatayo ng isang tabernakulo para sa Panginoon sa Sion o sa Jerusalem. Kaya sino po nagtayo? Si David ba? Si Solomon, na kanyang anak na pumalit sa kanya sa trono. Kaya, noong matapos ang tabernakulo ni Solomon, kanyang inutos na ang kaban at ang natitira sa tabernakulo na kapisanan ay ilagay sa templo. Yan ay nakalagay sa 1 Kings chapter 8 verses 1 to 6. 1 Kings chapter 8 verses 1 to 6. Kaya ngayon natin makikita, thus the ark and the tabernacle tent ay muli nagsama at inilagay sa isang malaki at mas mapalamuting templo. Okay? Paliwanag ba? Kaya, ngayon, muli nagsama yung dalawang kagamitan na pahiwalay. Tingnan niyo yung symbolism dito ang naglalarawan na napakaganda. Okay? Inilagay sa isang malaki at mas mapalamuting templo. Ang pagsasama ng kaban doon sa mga naiiwan o natitira ng tabernakulo, tinuturo sa atin, ito ang panahon ng bagong langit at lupang pag-aari ng Mesiyas. Amen? Ang pagsasama ng kaban doon sa tabernakulo, tinuturo sa atin ang panahon ng bagong langit at lupang pag-aari ng Mesiyas. Ang kumpanya ng mga pangunahing bunga ay nahiwalay mula sa mga natira sa iglesia para matamo ang ilang layunin sa kaharian. Particularly, ang pagtatayo ng iglesia doon sa banal na syudad para sila isama sa lahat ng mga pinili ng Panginoon. Hindi mo naunawaan yun?
ang purpose ng Diyos, kaya ang pangunahing bunga ang tumanggap sa kanilang mga katawan, iniwalay sa mga natitira sa iglesia para sa pagdating ng millennium, sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos dito sa lupa, sila'y magtatayo sa iglesia. Ganyan ang aking nasabi. Sila gagamitin ng Diyos para dalisain ang mga pinili. Okay? Para sila'y maging bahagi ng banal na syudad. Para yung dalawa ay maging isa pagkatapos ng 1,000 taon. So, there is one tabernacle of God. Okay? Kaya ang kalakasan ng Sion ay babahagi sa buong Israel hanggang magkaroon ng isang bagong Jerusalem. Ang ating pong paniwala na ang paghahari ni David ay kumakatawan sa 1,000 kapanahunan ng pakikipagdigma, ang paghahari ng may paghampas na bakal. Okay. Yung paghahari ni David sa kanyang buong buhay, alam natin, sinasabi si David is a man of war. Kaya ang Diyos ay hindi niya hinayaan si David ang siya magtayo ng templo. Sinabi niya, hindi ikaw ang magtatayo ng templo sapagkat ang kamay mo ay puno ng dugo. Kaya he is a man of war. Kumakatawan sa 1,000 kapanahunan na pakikipagdigma at paghahari na may paghampas na bakal, or this is our ruling with the rod of iron. Okay? Sapagkat sa panahon ng millennium, gaya ng aking nasabi, tayo maghahari ng paghampas na bakal, talagang kapag sino man gaya ng aking nasabi, ang hindi sumunod sa mga binara ng Diyos, they will be destroyed. Yung ba yung maliwanag? Kaya kamay na bakal eh. At ang paghahari naman ni Solomon ay naglalarawan sa bagong langit at lupang paghahari ng Mesyas. Ito ang panahon ng kapayapaan at kaluwalhatian. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Kaya nakikita niyo ang symbolism ang naglalarawan nito. Ang kapayapaan at kaluwalhatian ni Solomon ay nagawang posible lamang sa pamagitan ng padugong pakikidagdigma ni David at ng kanyang makapangyarihan na tao. Hindi ba ito rin ang mangyayari? Magiging posible lamang kaluwalhatian, makakapasok ang paghahari ng bagong langit at ng lupa ay naging posible lamang, nandiyan ba kayo, ng mga makapangyarihang tao ng ating Panginoon, which are the first fruits. Kaya ating makikita, ganyan din kaparaan ng kapayapaan, kaluwalhatian ng bagong Jerusalem ay magagawang posible sa pamagitan ng mga matatagumpay na mga banal na sa kasalukuyan ng mga araw ay kanilang napagtatagumpayan ang the accuser of the brethren or of the brothers. Kanilang napagtatagumpayan ang Satanas o si Satanas na siyang sumusumbat sa mga kapatid. Kanilang pagtatagumpayan si Satanas sa pamagitan ng... Paano po natin pagtatagumpayan si Satanas? Revelation 12:11. How? Ngayon, how do we defeat Satan? 3 points. Laging sinabi ko na sa inyo. Revelation 12:11. How can we defeat the accuser of the brethren? Memorize natin yan. Number 1, ano? By the blood of the Lamb. Number 2, by the word of their testimony. Number 3, loving not their lives unto death. Yung sinabi mo kanina, Sister Miriam. Ngayon ba, tatanungin ko kayo, kanina kasi nagsishare si Sister Miriam sa akin, bago tayo magpasimula. Sabi niya kinakausap niya si Sister Maria at kapatid niya. Si Sister Maria ay malakas pang impluwensya ng kanyang mga kaibigan sa kanya. At naitanong niya sa kanya, dahil sa bunga ng ating pag-aaral, noong nakaraan na Monday, na tayo ay pumapasok sa isang dakilang kapighatian, tinanong niya si Sister Maria at sabi niya, ikaw ba'y handa na? Kung meron mga tao sa gobyerno at tatanungin ka, kung ikaw ay tatalikod o magpapatuloy sa iyong pananampalataya sa Panginoon, kung ikaw ay magpapatuloy, ikaw ba'y handa na mapugutan ang iyong ulo? Alos ganitong sinabi mo si Sir, no? At sabi daw ni Sister Maria, napakabigat ng yung tanong. Ang ibig sabihin na hindi po siya makagawa ng isang desisyon. Kung tayo ba'y balang araw, ang mga Muslim ay tatanungin tayo. Baka sila. O ibang mga tao nasa pamahalaan
ng paghahari ng Antikristo. Tayo ilalagay sa isang kalagayan na tayo mamimili na taligdan, pagkanulo ang Panginoon, o magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Nasa harapan mo yung pamilya, ang iyong mga anak, nakahanda na para sila ilagay sa isang hukay para sila tabunan. Alam po niyo, sa imagination ko, naglalaro na yan. Sapagat ng mga Korean brothers po, alam niyo, kaya ganito ang revival sa Korea. Marami sa mga pastors, kanilang buong pamilya, umaawit sila, tinatabunan sila ng mga komunista. Buong mag-anak, buong pamilya. Tayo kaya. Kaya sabi ko sa inyo, lahat ay dapat nasa altar. Nasa altar. Pasimula sa pinaka magulang natin, mga anak, kabiyak, dapat ay nasa altar. Sapagkat mapipinsala, magkakaroon ng damage ang ating spiritual na buhay kung hindi lahat ay nasa altar. Ngayon pa lamang. Okay? Ito, dito natin pagtatagumpayan ang ating kaaway. Loving not our lives unto death. Huwag natin mahalin ang ating buhay hanggang sa kamatayan. Kayo po nakasama ko sa pag-aaral na ganito. Bago maganap to, alam natin, ibubuhos ng Diyos ang dakilang pagbubuhos ng kanyang latter rain anointing. Ganyan ang aking nasabi ang pasanin natin at inilalagay ng Diyos sa ating puso. Let us pray for the rain, okay? Sa iglesia natin and individually. Dalangin natin na ibuhos ng Diyos ang kanyang masaganang ulan, yung huling ulan na kanyang babaksak. At alam natin ito ay kanyang binubuhos na, okay? Binubuhos na actually, ibinubuhos na. Pero ang ating dalangin, pagpasok natin sa 70th week of the book of Daniel, itong pasimula, okay? Ng ating napag-aralan, na ibubuhos ng Diyos ang kanyang masaganang ulan. Sana tayo ngayon bilang isang samahan, bilang isang iglesia, dito kasama sa mga kapatid natin nag-aaten ng Sunday, idalangin natin kayo po, magkaroon ng spirito ng panalangin, na pasimula na yung Diyos, ibuhos niya sa ating kalignahan at puso ang masaganang ulan nito sa ating buhay. Okay? Ito sana ang pasimulan yung idalangin. Kaya sinasabi sa Zechariah 10:1, as ye reign in the time of the latter rain. Humingi na tayo ng ulan sa Panginoon. Ang masaganang ulan ito sa panahon ng huling tagulang ito. Okay? Na masaganang ulan ito. Kaya, huwag niyo alisin niya sa inyong puso. Sa prayer warrior natin sa naman, Lord, we pray for latter rain sa church nito, Panginoon, sa mga nag-aatin, sa aming mga anak. Lord, pour out the latter rain para tayo may handa sa panahon pagkatapos ng latter rain. Okay? Ako'y malapit na magtapos. Hallelujah. Kapag dumating ang Panginoon, sila'y kukunin pataas para masalubong ang Panginoon sa impapawid para kanilang mapagpatuloy ang gawain na dalhin ang lahat ng nilikha doon sa papasakop sa Panginoong Yesus. Kaya sa puntong ito, nakapagbibigay po ng interes sa atin na pansinin din yung si David ay pinahiran ng langis na 3 beses. David was anointed 3 times. At ito po yung ating pag-aaralan sa susunod na Wednesday. David was anointed 3 times ng langis at meron pong sinasabi ito sa ating kasalukuyan na buhay. Kaya, nawa po sa puntong ito ay meron kayong natutuhan, lalo po sa division ng Tabernacle of Congregation, na pinatitibayan sa atin ng Diyos na meron siyang iglesia na tinawag at pangunahing bunga. Okay? Ngayon po sana ang conviction na ito ay mabigat na sa ating puso at gaya ng aking nasabi natin, huwag nating sayangin ang ating oras sa kasalanan, ginagawang sariling kaparaanan, kundi magpunyagi sa mataas na panawagan ng Diyos sa atin ay ito'y ating maabot sa ating mga buhay. It is not easy. Gayunpaman, kaya tayo pinasok ng Diyos sa isang takbuhan ito. Alam natin, ito ay isang malaking pribileyo at kasama natin siya. Papanubayan niya tayo at bibigyan ng kalakasan na ating kailangan. Kaya tayo po natin ay manalangin. Salamat po, O Diyos, sa inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa inyong kapahayagan. Binubuksan mo ang iyong mga salita sa aming mga puso. Naming maunawan ang mga
nilalarawan nito, ang dinidiin nito sa aming mga puso at buhay. Kaya po, Panginoon, sa gabing pong ito, kung ano yung ginawa mo sa amin sa nakaraan na Miyerkules, kami pong lahat ay nagpagmaba. You cannot dwell in us, Lord. The Feast of Tabernacle, Lord, will not be real in us. Ang fulfillment nito, ang katuparan nito, ang pananan ninyo, Ama, Anak, sa pamagitan ng Espiritu sa mga puso ay hindi magiging posible hanggang ang mga trompeta o Diyos ay hindi tumutunog sa aming mga puso. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po kami sa inyong paghahatol sa amin, O Diyos. Nais mo malikha, maporma, mahubog sa aming buong pagkatao ang aming Panginoong Jesucristo. Kami madamitan, Panginoon, na mabubuting lino, na matutuwid na gawa, mga asa at mga ugani ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya, Lord, nandito po kami bilang sansamaan, nagpapakumbaba po sa iyong harapan. Alam mo ang aming nakaraan, alam mo ang aming mga pagkukulang. Kaya tulungan niyo po kami, O Diyos, na iyong inihimay, Panginoon. Inihipo mo ang bawat aspekto ng aming mga buhay. Hindi mo kami titigilan, O Diyos, sa bawat bahagi ng iyong pagdadalisay sa amin. Buong, O Diyos, ikaw ay aming pinahihintulutan na kumilos ka sa aming mga buhay. Na alam namin, Panginoon, ang bunga nito ay ang aming Panginoong Jesucristo. Siya mismo ang kanyang laman, ang aming maging laman. Kami maging buto ng kanyang buto. Kaya Lord, sa gabi pong ito, tinataas po namin ang aming mga kapwa-kapatid namin kasamang sumasamba. Lord, deal with them also. Hipuin niyo po sila, Panginoon, lalo sa dako ng pagbibigay ng kahalagan sa mga bagay na espiritual. Na, O Diyos, ang gaway na ito, ang kahalagan ng pagdalo ng gaway na ilagay mo sa kanilang mga puso. Sapat, O Diyos, sa ganitong pagkakataon, ikaw ay nangungusap sa amin. Ipinapahayag mo ang iyong kalooban at kaparaanan. Kaya, Panginoon, sa gabing ito, amin po silang tinataas. Huwag niyo po silang tigilan, Panginoon. Huwag niyo po silang tigilan. Ilapit niyo po sila sa inyo. Ilapit niyo po sila sa inyo sa pamagitan ng mga kabigatian, mga kabiguan ng buhay. Kung ito ay nararapat nakikita mo, O Diyos. Lalo na po, Panginoon, ang aming mahal sa buhay, na hindi naglilingkod gaya ng nararapat. Maligamgam ang kanilang relasyon sa iyo, Panginoon. Panginoon, ang aming pong dalangin, ilapit mo po sila sa iyo. Ilapit mo po sila sa iyo, O Diyos. Kaya, Panginoon, ngayong gabi, para, Panginoon, sa aming pong pagtitipon, meron kami isang puso, isang hangarin, Panginoon, na aming lahat nais kasambahin at purin, bigyan ng kalwalatian, at inaabot ang mataas na panawagan. Panginoon, Panginoon, salamat po ngayong gabi. Patuloy ka po makitungo sa amin, Panginoon. Father, we love you so much. Thank you for the blood and for the word of thy testimony. And help us, Lord, that love our lives until death. For thine is the glory and honor. In the name of Jesus. Tayo po natin tumayo. Sing this song.